Morning dito sa Melbourne, Australia at ito nga ay Saturday ngayon dito at ngayon ay napakaganda nga ng panahon dito. Ilang araw na rin kasing maulap at makulimlim ang weather dito sa Melbourne pero ngayong araw ay pinagbigyan ako para makapaglaba ulit at makuha ko yung mga sinampay ko kahapon. Inalaw ko nga itong aking mga dwarf lemon dahil meron na akong nakitang kulay dilaw at dahil lumalamig na nga ang panahon ngayon dito sa Australia ay medyo dumadami na nga yung kanyang bunga at dito nga sa ilalim ay marami na rin pero mga green pa rin. Hihintayin ko lang na mahinog yung mga yan, kukunin ko na at pwede ko nang gamitin pang sigang. Nagpunta nga muna ako dito sa bathroom para linisin ko itong aming salamin dahil puro talsik. Ewan ko ba kung bakit pag nagtututbrush ang asawa ko at mga anak ko, lagi na lang maraming talsik itong salamin na ito. At baka nagtataka kayo, magkaiba yung kulay ng wall namin. Wag na kayong magtaka dahil design na yan. Pinuntahan ko muna nga itong aking labahin, mga damit ni MM dahil nga maaraw ngayon kaya sinulit ko na at naglaba ako ng ilang pirasong mga damit niya. Dahil hindi pa nga tapos yung aking labahin ay ito, naghugas ako ng mga bote ni MM at ito nga ay nilalagyan ko na ng mainit na tubig. Hindi ko na ito pinapakuluan. Ginagawa ko na lang ay binababarang ko na lang yan ng mainit na tubig at tinatakpan ko. Dahil hindi naman na nga ganun kaselan si MM kaya pwede na yung ganyan. Init nga pala ako ng dalawang pandesal dito sa air fryer, isa kay MM at isa para sa akin. Every morning ay talagang pandesal ang almusal ni MM dahil ang pandesal dito ay manamis-namis kaya naman nagustuhan ng bata at talagang yan ang kinakain niya tuwing umaga. Pero pag hindi ako nakabili ng pandesal sa Filipino shop ay binibigyan ko na lang siya ng isang slice ng wholemeal bread. Ganito nga ang ginagawa ko sa pandesal dahil 2 years old pa lang si MM para mas mabilis na makain niya at para mas madali para sa kanya. Hinihimay ko ng maliliit yung kanyang pandesal at ito na nga si MM kakain na siya. Kaya maya lang nga ay ubos na yan sa kanya. Dahil tapos na ako mag-prepare ng pandesal ni MM at kumakain na siya ay ako naman ang mag-aasikaso para sa sarili ko. Every morning ay hindi talaga mawawala sa akin ang kape. Pag ako nagtitimpla ng kape ay fresh milk ang nilalagay ko. Ewan ko ba yan na ang nakasanayan ko pagdating dito sa Australia. Meron nga pala akong nabiling croissant na tinapay sa shop kahapon at ito nga yung kinain ko ngayon. Sarap ang tinapay na yan. Yan ay may kaunting butter sa loob. At perfect na perfect yan sa mainit na kape. Habang kumakain nga ako ay merong isang batang nasa likuran ko. Ewan ko ba kung anong ginagawa niya dyan. Natry niya palang bumaba pero hindi sumasayad yung kanyang paa sa sahig. Di ba? Hindi na naman nga napakali ang bata. Ayan, nag-iba na naman siya ng pwesto. Lumipat naman dyan sa may pinto. Hindi niya mabitaw-bitawan ng kanyang plato na mayroong lamang pandesal. At habang hinihintay ko nga yung aking labahin na matapos at habang kumakain ako ng almusal ay ayan, naglaga muna ako ng 2 pirasong mais. Para merong merienda yung mga bata mamayang hapon. Balik na nga ako dito sa laundry room dahil tapos na yung aking labahin at eto kukunin ko na yung mga damit ni MM. Dahil nga autumn na dito at medyo malamig na, malapit na mag-winter ay puro mga panlamig na yung mga damit ni MM na yan na nakasalang sa washing machine. Itong washing machine namin na pala na ito ay ito yung bagong bili namin. Na-i-vlog ko nga ito nung nakaraan na bibili kami ng washing machine at ito na nga yung bagong washing machine na nabili namin. Medyo konti lang naman yung mga damit ni MM dahil nga maaraw ngayon hinahabol ko yung init at para mapatuyo ko rin yung mga damit ni MM mamayang hapon. Dahil nga naglaba rin ako kahapon ay sobrang daming damit na kukunin ko ngayon. Ganito ako maglaba at magsampay dito sa Melbourne, Australia, parang nasa Pilipinas ka lang din. Nagawa ko nga yung sampayan na yan nung nandito yung aking parents noong 2017 at napakalaking tulong niyan sa akin dahil mas marami akong nalalabahan ng mga damit. Sumunod na nga rin dito sa labas si MM. What are you doing? Are you cleaning up? Are you cleaning up? Good boy. Good job. Very good baby boy. Yay! Yay! Nakuha ko na yung ibang damit na nakasampay at ito naman yung mga damit naman ni MM ngayon ang aking isasampay. Ganito ang style ng mga sampayan dito sa Australia, maliit lang. At dahil nga marami kami ay hindi pwede yung ganito lang ang sampayan namin. Kaya naman nung nagbakasyon dito yung mga magulang ko ay talaga nagpagawa ako ng malaking sampayan. Dahil nga sabi ko para mas marami akong masampay ng mga damit dahil napakahirap at matagal magpatuyo ng mga damit dito kapag ka winter. Meron pa nga ako isa pang klase ng sampayan dito sa may gilid ng aming bahay. Ito naman ay nakadikit dito sa wall ng aming garahe. Mapapansin ninyo ay maliit lang din ang sampayan na ito at talagang hindi ito kakasya para sa amin. Ganito ang gawain ko every weekend. Talagang nagsasampay at naglalaba ako tuwing Sabado. Dahil nga mami ka na ay talagang napaka-busy mo all day kapag ka weekend. Dahil walang pasok ay yung 2 anak ko pati yung asawa ko ay nandito lang din sa bahay. Kaya naman talagang pagod ako during weekend. Ito ang mini vlog ni Mommy siya in Australia. Thank you for watching. Bye!